Kabanata 2421. Isang babaeng bihag. Ang mga mantis ay nanghuli ng mga cicadas, at ang oriole ay nasa likuran nila, naghuhukay ng mga butas para sa isa't isa, sa bawat hakbang ng daan. Kung ikaw ay isang master, matatalo ka sa buong laro kung magkamali ka. Sa makatuwid, dapat kang maging maingat sa bawat pagkilos at bawat desisyon. Ito ay isang labanan ng puwersa, ngunit ito rin ay isang labanan ng katalinuhan. Nang marinig na bibigyan ni Surui ng malaking regalo si Hawks, unti-unting lumubog ang puso ni Jack Cobra. Muling kinuha ni Surui ang telepono sa oras na ito at nag-dial ng isang numero. Hawkang, na-trace mo ba ang eksaktong coordinate ng tawag sa akin ngayon lang? Sir, you never have nakaugalian mo bang magbasa ng mga text message? Walang magawang sinabi ni Hawkang. Ipinasa ko lang sa iyo ang mga partikular na coordinate. Alam mo sa sarili mo, ano ang ipinapasa mo sa akin. Galit niyang sinabi. Ngayon, hahanapin mo sa akin ang lokasyon ng network interface sa lugar na ito, at pagkatapos ay pumasok dito. Maaaring medyo mahirap ito, wika ni Hawkang, ang kanyang mga daliri sa keyboard ay kaluskos, bigyan mo ako ng 5 minuto. Ibinaba ni Surui ang telepono. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Xiao Ziyang mula sa malayo. Kuya, naisip ko na baka may surprise ako sa iyo, sigaw niya. Sa tabi niya, may babaeng nakasuot ng pantulog. Sa kalagitnaan ng gabi, isang babae ang lumitaw sa gilid ng burol na nakasuot ng ganitong damit, nakakaiba. Ang mga puting pijama ay lubos na nakapagpapaalaala sa ilang mga kwentong multo. Kung makikita ng mga taong mahiyain ang sitwasyong ito dito, natatakot ako na sila ay direktang matatakot. Gayunpaman, kapag mas malapit na sila, makikita nila na ang babae sa night dress ay may magandang figure at medyo magandang hitsura, na naaayon sa European aesthetics. Sumimangot si Surui at nagtanong, sino ang babaeng ito? Sa hindi inaasahang pagkakataon. Bago pa makasagot si Xiao Ziyang, nakita niyang itinaas ng babae ang kanyang ulo at ibinuga ang kanyang dibdib, tumingin kay Surui na may nagniningning na mga mata, at napakaproktibong nagsabi. Ito ay dapat ang iginagalang na Panginoong Apollo, tama ba? Siya ay talagang bata, promising, at hinahangaan. Stop talking nonsense, let you nagsalita ka na ba? Galit na ungol ni Xiao Ziyang. Ibinuka ng babae ang kanyang mga kamay at bahagyang ngumiti. Tila kalmado at kalmado, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin kay Surui, na parang may malabong pagnanais na manakop sa kanyang mga mata. Oo, ito ay ang pagnanais na manakop. Tanging isang lalaking kasing lakas ng Diyos ng araw ang makakapukaw sa kanyang pagnanais na manakop, tama ba? Yung iba naman, baka katuwaan lang. Ang mga lalaki kung minsan ay may katulad ng mga pagnanasa para sa mga babaeng may personalidad, ngunit maraming kababaihan ang mayroon din. Kapatid. Ang pangalan niya ay, tapos si Xiao Ziyang ay sumigaw sa babaeng ito at sasagutin na sana ang tanong ni Surui. Ngunit biglang hindi niya maalala ang pangalan ng tao, kaya't iniangat niya ang kanyang mukha at nagtanong, oo ngayon, ano ang pangalan mo? Panipi. Hindi napigilan ni Surui na ilibat ang kanyang mga mata kay Xiao Ziyang. Nora, sabi ng babae. Ang boses ni Tarzan the Great Ape ay umalangaw-ngaw sa oras na ito. Si Nora pala, isang sikat na Swiss actress, nakita ko na ang bahaging ginampanan mo, nakakatuwa talaga. Noong sinabi niya ito, ang mga mata ni Taishan ay masyadong agresibo, nakapareho ng mga mata ni Nora na nakatingin kay Surui noon. Obviously, wala talagang pagnanais si Tarzan na sakupin si Nora. Pero dahil kitang-kita niya na pinaglalaroan ni Nora ang ideya ng kanilang master. Sino ang nakakaalam kung ano pang mga iniisip ang itinatago ng babaeng ito, kailangan niyang bantayan ito. Paano maaaring lumitaw ang isang Swiss actress dito? Tanong ni Surui na may singkit na mga mata. Totoong napakaganda ng figure ni Nora. Mas lalo siyang mabunggo kapag nakasuot siya ng damit pantulog. Bilang karagdagan, ang kanyang figure ay isang kurba ng demonyo. Hanggat nakikita ito ng isang lalaki, maaaring magalit siya. Ang pinakakatutubo at primitive na pagnanais sa aking puso. Gayunpaman, sumulyap lang si Surui sa kanyang figure upang matiyak na walang nakatagong baril o katulad nito, at pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa mukha ni Nora. Nagulat si Nora sa aksyon ni Surui. Noong nakaraan, kapag nakita ng sino mang lalaki si Nora na nakapijama,
Hindi niya maiwasang tumingin ng 2 beses, at may pagnanasa pa nga, ngunit hindi ganoon talaga si Tsurugi. Napakakalma at nakakatakot ang mga mata. Alam kaagad ni Nora na mas mahirap pakitunguhan ang lalaking ito kaysa inaakala niya. Ngunit sa kabutihang palad, wala siya rito para harapin si Apollo, at hindi niya inaasahan na makokontrol niya ang Diyos na ito. Ano ang nangyayari? Tanong ni Tsurugi kay Xiao Zihang. Nahuli ko ang babaeng ito sa paanan ng bundok. Tinabi ni Xiao Zihang. Nang makipagpalitan kami ng putok sa Tyrannosaurus Rex, ang babaeng ito ay nanatili sa paanan ng bundok upang manood na maliwanag na mali. Anong nangyari mamaya? Patuloy na tanong ni Tsurugi. Sabi niya gusto kanyang makita. Pinigay ni Xiao Zihang ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay tahimik na komandat kay Tsurugi, hanggat naiintindihan ng isang lalaki ang tinging iyon. Itinulak ni Tsurugi si Xiao Zihang sa isang tabi at dirdiretsong naglakad sa tapat ni Nora. Halika, sino ka? Ngumiti si Nora at sinabing, mahal na poong Apollo, sa palagay ko ay may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Ano ba, bilasan mo? Tumingin si Tsurugi sa kanyang relo. Nagmamadali pa rin ako. Hindi mo kailangang magmadali, tinabi ni Nora. Dahil ang Blackhawks ay hindi maaaring talunin ang templo ng araw. Oh, alam mo ba ang tungkol sa Blackhawks? Mukhang marami kang alam. Nanunuya si Tsurugi. Sa tingin ko mas mabuting ipaliwanag mo ng totoo ang iyong pagkakakilanlan, kung hindi ako maaawa kay Xiang Xiyo. 2 linggo na ako sa Malmo Manor, halos araw-araw akong kasama si Silk, at ginampanan ako ng lalaking ito. Ginulo ni Nora ang kanyang buhok. Agad na naunawaan ni Tsurugi. Kaya, tinitingnan mo rin ang mga pag-aari ni Walder. Bakit, pumunta ka dito para awayin ako? Panginoon ko, hindi ako mangangahas. Ngumiti si Norimay, sana maabot ko ang malalim na pakikipagtulungan sa mga matatanda. Hindi ako interesado. Pagkatapos magsalita ni Tsurugi, iniharap niya ang kanyang mukha at naghanda upang ayusin ang susunod na bagay. Nang makitang sinabi ito ni Tsurugi, kinailangan ni Nora na itapon ang kanyang trump card. Sa palagay ko ay mabibigyan kita ng mahalagang impormasyon tungkol sa sikretong laboratorio ng Templo ng Kamatayan. Ang laboratorio ng Templo ng Kamatayan. Matapos marinig ang pangungusap na ito, ang mga mata ni Tsurugi ay agad na sumabog sa napakalakas na liwanag. Napakatindi ng titig kaya hindi maidilat ni Nora ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang aktres na ito, na puno ng pangakit, sa wakas ay natanto ng malalim na ito ang malakas. Ang laboratorio ng Templo ng Kamatayan, totoo ba ito? Ang boses ni Tsurugi ay tumaas ng isang octave nang hindi sinasadya. Dapat mong malaman na ang laboratorio ng Temple of Death ay kasing halaga nito para kay Tsurugi. Kung walang mataas na teknolohiya sa laboratorio, ang lakas ng labanan ng Temple of Death ay mababawasan ng hindi bababa sa kalahati, na walang dapat ikatakot. Kaya naman, sadyang nakakaloka ang balitang binigay ni Nora. Siyempre totoo. Matingkad na ngumiti si Nora. Parang hindi ako maglalakas loob na dayin ka sa ganitong bagay. Diba? Ito ay totoo o mali? Maaari kang pumunta at i-verify ito at malalaman mo. Dito. Dati. Sana nasa tabi mo ako palagi. Kung mali ang balita, maaaring kunin ng mga matatanda ang buhay ko. Ako ay isang tao na sumisipsip ng buhay, at imposibleng magbiro tungkol sa ganitong uri ng bagay. Nang makitang may epekto ang kanyang mga salita, napakaganda ng kalooban ni Nora. Siyempre. Nahulaan na niya ang reaksyon ni Tsurugi bago niya ito sinabi. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa laboratorio ng Templo ng Kamatayan. Tukso, hindi rin kaya ni Apollo. Siyempre. Ang saloobin ni Apollo sa Templo ng Kamatayan ay maaaring mas matatag kaysa sa ibang mga Diyos. Maaaring naisin ng ibang mga Diyos na sakupin ang mataas na teknolohiya ng Templo ng Kamatayan. At pagkatapos ay gamitin ito para sa kanilang sarili. Palakasin ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban. Ngunit hinding-hindi iyon gagawin ni Tsurugi. Kinamumuhian lang niya ang teknolohiya na gumagamit ng mataas na teknolohiya upang baguhin ang katawan ng tao. Kung makuha ni Tsurugi ang laboratorio, talagang imposibleng ilapat ang mga teknolohiyang iyon sa katawan ng tao. Sa itaas ng katawan ng tao, maaari pa itong ganap na sirain ang laboratorio. Pilasin mo at sabihin mo sa akin ang eksaktong lokasyon. Sabi ni Tsurugi. Panginoon, imposibleng ganoon kadali kong sabihin ang ganoong mahalagang balita.
Sa pagkalat ng kanyang mga kamay, si Nora ay tila may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang ekspresyon. Hindi ba't iyon ang sinabi mo sa sarili mong pagkukusa? Tinitigan ni Tsurugi si Nora, malamig at malamig ang kanyang mga mata, parang makakapatay siya ng tao. Iba na ang sitwasyon ngayon. Parang ang ngiti ni Nora. Kung hinuhusgahan mula sa reaksyon ng mga matatanda ngayon. Ang balitang ito ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa naisip ko, kaya ngayon, sa palagay ko ay maaaring magbago ang isip ko. Ang malamig na liwanag sa mga mata ni Tsurugi ay naging mas makapal muli. Bakit? Gusto mo bang singilin ang langit? Ang tuso ng babaeng ito ay nakaramdam ng pagkasuklam kay Tsurugi, kaya napangiwi siya. Malinaw na nakita ni Nora ang pagkunot ng noo ni Tsurugi. Ngunit wala siyang pakialam, komandat pa rin, sinabi niya, kailangan ko lang ang mga matatanda na mangako sa akin ng isang maliit na kahilingan. After a pause, Nora continued to add. Maliit na hiling lang talaga, hindi mo kailangang mag-alala masyado, Panginoon, hindi ako gagawa ng malaking bibig. Ano ang mga kinakailangan? Medyo naiinip na sinabi ni Tsurugi. Kahit na hindi gaanong ibinuka ng leon ang kanyang bibig, maaari nitong kagatin ang isang malaking piraso ng karne gamit ang maliit na bibig nito. Natawa si Nora. Kamahalan, tama ka, gusto ko lang ibuka ang aking bibig at halikan ka. Halikan ka. Matapos marinig ito, ang malungkot na ekspresyon ni Tsurugi ay agad na tumigas sa kanyang mukha. Ito ang kinanta ni Nora, anong klaseng drama? Para halikan siya sa ganoong oras. Nahihirapang intindihin si Tsurugi. Tumangala siya at nakita niyang nakatingin sa kanya si Nora na may nagbabagang mga mata, masyadong halata ang emosyon sa mga mata. Umikot ako sa isang malaking bilog, ganito ba ang routine? Nanunuya si Tsurugi. Ginagawa mo ba akong parang 3 taong gulang na bata? Kabanata 2422. Mga pasahero sa himpapawid. Nang marinig na gusto ni Nora na halikan si Tsurugi, si Xiao Ziyang, na natatakot na hindi magulo ang mundo, ay halos nagsimulang magbo. Sabi ko kuya, andito ang mga tao para sa iyo. Makikita mo ang tanga. Tumawa si Xiao Ziyang, anyway, maganda siyang babae, kaya bilasan mo at sundan mo siya. Sa tingin ko ikaw ay isang tanga. Galit na sinulyapan ni Tsurugi si Xiao Ziyang, pagkatapos ay sinipa ng malakas ang kabilang panig. Umalis ka. Ang Xiao Ziyang na ito ay medyo matino kapag siya ay matino, at medyo walang imik kapag siya ay isang bastard. Pagkatapos, sinabi ni Tsurugi kay Nora. Ang iyong kahilingan, sa akin, ay katumbas ng isang banta, naiintindihan mo ba? Banta. Isang banta ba ang halik? Ay how dare you threaten you? Nakangiting sabi ni Nora. Halatang nang momolestya ito. Pero sa sumunod na segundo, nabura ang ngiti sa labi niya. Dahil, hinawakan na ni Tsurugi ang kanyang leeg. Muntik na siyang sunduin. Wala ka talagang lakas ng loob na banta ako, pero madali kong kital ang buhay mo. Sabi ni Tsurugi na may singkit na mga mata. Naramdaman na lang ni Nora na sinakal ang kanyang lalamunan kaya hindi na siya makahinga. Nakita niya ang mga mata ni Tsurugi sa malapitan. Napakalamig ng mga mata ng huli na tila walang emosyon. Sa ganoong hitsura, masasabi ni Nora na ang isang lalaking tulad ni Tsurugi ay tiyak na hindi niya makokontrol. So, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sarkastikong sabi ni Tsurugi. Namumula ang magandang mukha ni Nora, at parang isang minuto lang ay masasakal na siya. Hindi na hinintay ni Tsurugi ang kanyang sagot, kaya sinimulan niyang imulat ang kanyang mga mata. Kaya't, niluwagan ni Tsurugi ang kanyang leeg at sarkastikong sinabi. Mukhang medyo manipis ang iyong trachea. Napahawak si Nora sa kanyang leeg, habang marahas na umuubo at humihinga ng malalim, napakasakit nito. Sabihin sa akin ang tiyak na impormasyon tungkol sa lihim na laboratorio na iyon. Ang boses ni Tsurugi ay naglalaman ng isang pagpatay na layunin. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, sasabihin ko sa iyo ang totoo ng walang pag-aalinlangan. Ibinaba mo ito mula sa bundok. Alam ni Tsurugi na ang babaeng ito na nagngangalang Nora ay tiyak na hindi simple. Alam niya ang contradiction sa pagitan ng Temple of the Sun at Temple of Death. At alam din niya kung paano gamitin ang ganitong uri ng bagay para blackmail si Tsurugi. Kaya kahit na si Nora ay nagsiwalat na ang sikreto ng Temple of Death ay kung saan naroon ang laboratorio. At si Tsurugi ay hindi makapunta doon ng padalos-dalos. Ito ay irresponsible para sa kanyang sariling buhay, paano kung ito ay isang bitag.
Ako, huminga ng malalim si Nora ng matagal. At sa kaunti-unting kumalma. Noong sinakal lang siya ni Surui, tila malapit na siyang mamatay. That kind of terrible feeling, Nora, talaga ayoko na maranasan ulit ang chapter. Alam ko kung saan, pero baka hindi ka makapasok. Sabi ni Nora. At paano mo nalaman kung saan ang lugar na ito? Si Surui ay nakatitig ng diretso kay Nora, na parang nakikita sa isip ng iba sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ito ay nagsasangkot ng isang napakahabang kwento. Sinabi ni Nora. Kung si Lord Apollo ay interesado at may oras, maaari kong sabihin sa iyo ang tungkol dito ng dahan-dahan. Okay, sinabi ni Surui. Bibigyan kita ng kalahating oras ngayon, at sasabihin mo sa akin ang lahat ng ins and out ng usapin. Sabi ni Nora. Kalahating oras, sir, huwag kang mag-alala, pagkatapos ng kalahating oras, tatawag ang Blackhawks. Mukhang marami kang alam. Nanunuya si Surui. Tama ka, malamang na nandito na ang mga Blackhawks sa kalahating oras. Pagkatapos ng isang post, idinagdag ni Surui, kaya kailangan nating baguhin ang lugar. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan ni Surui si Nora at aalis na sana. Saan tayo pupunta? Sabi ni Nora, hindi siya lumaban, pero medyo proud siya. Kung tutuusin, hindi sinumang babae ang maaaring hilahin ng braso ng Diyos ng araw na si Apollo ng ganito. Ewan ko lang, noong kampante si Nora, naisip ba niya kung paano napahawak si Surui sa kanyang leeg, hindi pa siya naging kwalipikadong banta si Surui. Ngunit, sa sandaling ito, biglang sa himpapawid, may tunog ng helicopter. Ang malaking dagandong na tunog ng propeller ay nanggaling na sa malayo. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Surui, puminto siya at sinabi kay Xiao Zihang. Pumunta at tingnan kung ano ang nangyari, iset up ito, at itago ang lahat. Kung hindi ito pansamantalang itinatago. Kung ang mga helicopter na ito ay ang kaaway, ay lock ang mga ito ng mahigpit, at pagkatapos ay dumating upang takpan ng ilang mga round ng firepower, kung gayon ang resulta ay maiisip. Gayunpaman, nang mailabas ang utos ni Surui at walang oras si Xiao Zihang para ihatid ito, tumunog ang cellphone ni Surui. Pinitawan ni Surui si Nora at inilabas ang cellphone, nang makita niya ng tinawag ang numero, agad na nag-freeze ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo, pinindot ni Surui ang answer button. Yueran, nakarating ka na ba sa Europe? Nang tawagan ni Surui si Chin Yueran. Naka-off ang cellphone ng huli. Maya-maya, tinawagan ni Chin Ranlong si Surui at sinabing lumipad na ang kanyang kapatid na babae patungo sa Gears City. Nakasalubong pa niya si Lin Aosho sa gitna. Hindi curious si Surui na alamin kung anong klaseng spark ang mangyayari kapag nagkita ang dalawang dilag, gusto lang niyang malaman kung ano ang kasalukuyang estado ni Chin Yueran. Gaya ng, hindi niya sinasagot ang phone niya hanggang ngayon. Dapat ay pumunta siya sa Hotel Burning Sin sa Gears City para makita ito. Ang dapat dumating ay laging darating, at ang nagtatago nito ay laging darating. Hindi ko maitago. Ang ganitong uri ng kahirapan ay nangangailangan ng Chin Yueran na gumawa ng inisyatiba upang malampasan ito. Gaano man ito kumbansihin ng iba, hindi ito maaaring gumanap ng isang mapagpasyang papel. Sa makatuwid, nang tumunog ang telepono ni Chin Yueran sa oras na iyon, biglang nanikip ang puso ni Surui. Ito ay masikip. Si Surui ay hindi kinabahan ng kaharap ang Black Hawk Company at ang Tyrannosaurus Organization, ngunit sa oras na ito, ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Dahil, pagkatapos ng balitang nasunog ang Riran Lifetime Hotel, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Surui na makipag-usap kay Chin Yueran. Pagamat alam niya na si Chin Yueran ay isang malakas na babae, gaano man kalakas ang isang tao, maaaring hindi niya makayanan ang gayong suntok. Sa opinyon ni Surui, kung nakita ni Chin Yueran sa sarili niyang mga mata na ang hotel kung saan siya nag-invest ng hindi mabilang na pagsisikap ay nasunog, tiyak na babagsak ang kanyang emosyon. Sa kabutihang palad, nang tumunog ang mahinahong boses ni Chin Yueran, ang puso ni Surui na nagbanggit sa kanyang lalamunan ay sa wakas ay nakapagbitiw. Surui, nasa Europe ako, sabi ni Chin Yueran. Gayunpaman, tila napakasama ng mga kondisyon ng komunikasyon sa kanyang panig, at mayroong isang malaking ingay na kasama ng kanyang boses. Nasaan ka na ngayon? Magkikita tayo. Sinabi ni Surui, ang Europe ay lubhang mapanganib para sa iyo ngayon, mas mabuting huwag kang tumakbo.
Sa katunayan, hindi lang para kay Qin Yueran, at para sa lahat na may malapit na relasyon kay Surui, ang Europe ay medyo mapanganib. Kung hindi sila mag-iingat, maaari silang maging hostage. Bago tumunog ang telepono ni Qin Yueran, si Surui ay hindi lamang nahaharap sa mga problema ng Blackhawks, kundi pati na rin sa mga problema ni Nora. At naisipan pa niyang sorpresahin si Hawks. Ngunit, nang tumunog ang telepono ni Qin Yueran, isinantabi ni Surui ang lahat, at ngayon siya ay may natitira na lang, at iyon ay ang hanapin si Qin Yueran. Ang Ruiran Life Hotel ay nasunog, ngunit maaari itong ganap na itayo muli. Naipaghiganti ni Surui si Qin Yueran, at natural na ayaw niyang gumawa siya muli ng mga katangahang bagay. Alam ko, pumunta ka sa pamilya Malmo, tama ba? Napakalmado ng boses ni Qin Yueran, at sa pamamagitan ng malakas na ingay, maaari pa rin itong bumuo ng isang napakalaking kapangyarihan. Surui, salamat. Salamat. No need to say too much, ang tatlong salitang ito ay naglalaman na ng lahat ng emosyon. Sa puntong ito, ang tatlong salitang, salamat, ay mas makapangyarihan kaysa sa, mahal kita. Ito lang ang dapat kong gawin. Si Surui ay hindi magalang. Dapat silang parusahan. Naiintindihan ko, sagot ni Qin Yueran. Sa totoo lang, alam niya na si Surui ang uri ng tao na kayang ibigay ang lahat para sa kanya. Sa pagkakataong ito, para maipaghiganti ang Ruiran Life Hotel, itinaya ni Surui ang sarili niyang buhay. Sa hindi sinasadya, maaari siyang mamatay dito, ngunit ginagawa pa rin ito ni Surui nang walang pag-aalinlangan. Yueran, nasaan ka ngayon? Tumingin si Surui sa kanyang relo at sabik na nagtanong, sabihin mo sa akin dali. Malamang wala na siyang mahabang oras. Sa tingin ko ay napakalapit ko sa iyo, sabi ni Qin Yueran. At ang dagandong ng helicopter mula sa gilid ni Surui ay palakas ng palakas. Sa oras na ito, sa wakas ay nalaman na niya kung bakit gumawa ng napakalakas na ingay si Qin Yueran habang may kausap siya sa telepono. Nakasakay pala si Qin Yueran sa helicopter. Si Surui ay talagang makakaramdam ng ilang mga sorpresa. Ngunit ang mga dagandong na iyon ay malinaw na hindi mula sa parehong helicopter. Hindi ko inaasahan na ang lakas ni Qin Yueran ay napakahusay. Ito ang Europa, kaya niyang pakilusan ng napakaraming helicopter. Magkikita din tayo balang araw, sabi ni Qin Yueran. Okay, hahanap ako ng open space. Pinigilan ni Suroy Kiang ang magkahalong damdamin at ibinaba ang telepono. Kagad pagkatapos noon, iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, naalis na ang panganib. Kaya, ang mga miyembro ng Sun Temple na nakapag-set up na ng mga attack formation sa iba't ibang mga nakatagong anggulo ay sunod-sunod na tumayo, nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa kabutihang palad, ang mga helicopter na ito ay hindi mga kaaway. Kung hindi, talagang mahirap para sa kanila na makaalis ng buhay sa burol na ito ngayon. Si Hades, ang hari ng underworld, ay nakatayo sa hindi kalayuan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa helicopter na paparating mula sa kalangitan ng gabi. Hindi niya napigil ang sabihin. Mukhang maganda rin ang pagkakaroon ng mas maraming babae. Lumingon si Surui. Sigurado ka bang pinupuri mo ako? Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Hades. Hindi kita pinupuri. Kung ito ay normal, si Surui ay kailangang makipaglaban kay Hades ng ilang beses, ngunit ngayon, ang sitwasyon ay naging ganap na naiiba. Pinilisan na niya at tumakbo pababa ng bundok. Dahil, darating si Qin Yueran. Kabanata 2423. Ang mundo ay hindi permanente sa iyo. Mayroong 7 o 8 helicopter na umaaligid sa kalangitan, at dahan-daang bumababa ang isa sa mga malalaking transport plane. Itinaas ni Surui ang kanyang ulo, at hindi niya maidilat ang kanyang mga mata dahil sa malakas na hangin mula sa propeller. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam sa Black Hawk Brigade na papalapit sa kanya, puno siya ng Qin Yueran. Ang panganay na babae ng pamilyang Qin ay hindi nagtago sa likod ni Surui pagkatapos ng insidente. Ngunit sa wakas ay buong tapang na dumating sa frontline ng kabanata, at nakaramdam pa rin siya ng labis na kahanga-hanga sa paraang paraan. Malinaw na nakita ni Surui na sa 7 o 8 helicopter, mayroong 3 advanced na armadong helicopter. At ang iba ay transport aircraft na may napakataas na load capacity. Kahanga-hanga si Qin Yueran. Ito ay Europa, hindi China. Anong uri ng relasyon ang kailangan niyang gamitin para makuha ang mga helicopter na ito?
Hindi ito makukuha ni Surui sa kanyang sarili, ngunit kailangan niyang gumugol ng maraming oras. At ang gastos ay napakataas. Ang lahat sa eksena ay may parehong ideya tulad ni Surui, at lahat sila ay nagsimulang madama na ang pinakamatandang pamilyang Chin ay medyo hindi maarap. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga lumulutang na ulap. Ang pinaka-inaalala ni Surui ay ang mood ni Chin Yueran. Inilaan ni Ruiran Lifetime Hotel ang lahat ng kanyang pagsisikap, ngunit ngayon ang buong hotel ay nasunog, walang mas masakit kaysa kay Chin Yueran. Sa wakas, dahan-daang lumapag ang helicopter, bumukas ang pinto, at isang figure na nakakama-flash ang lumitaw sa pintuan ng cabin. Si Chin Yueran iyon. Kahit na magpalit siya ng uniforme ng militar, hindi niya maitago ang mala supermodel na figure ni Miss Chin. Medyo namamaga ang kanyang mga mata, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Surui, muling nagningning ang kanyang mga mata, ngunit unti-unting namula ang kanyang mga mata. Umakbang si Surui at iniabot ang kanyang kamay. Ang buhok ni Chin Yueran ay ginulo ng malakas na hangin mula sa propeller, na nakatikip sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya na tumpak na hawakan ang kamay ni Surui. Ang paghawak sa kamay na ito ay tila hinawakan ng buong mundo, at lahat ng iba pa ay hindi na mahalaga. Ang mainit at makapangyarihang kamay na iyon ang nagbigay sa panganay na si Miss Chin ng walang kapantay na pakiramdam ng seguridad. Hinailan ni Surui si Chin Yueran sa likod ng helicopter, at lahat ng nasa Temple of the Sun ay sinasadyang hindi sumunod. Ang tunog ng propeller ay unti-unting huminto, inayos ni Surui ang mahabang buhok ni Chin Yueran na ginulo ng malakas na hangin, na nagpapakita ng napakakaakit-akit na mukha. Gayunpaman, dahil sa malayo ang paglalakbay nitong mga nakaraang araw at kawalan ng pahinga, mukhang medyo haggard pa rin si Chin Yueran sa oras na ito. Lahat ay magiging maayos, maaliw na sabi ni Surui. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na iyon ay nangyari na, at imposibleng malutas ang problema sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ito magpakailanman. Sa piling mo rito, magiging maayos ang lahat, mahinang sabi ni Chin Yueran. Ito ang sinabi niya sa puso niya. Dumating si Surui sa Europa sa kabila ng panganib na humingi ng hustisya para sa kanya. As long as she has this intention. Anong klaseng paghihirap ang hindi malalampasan? Hanggat ang lalaking ito ay nasa tabi niya, walang kahirapan ang makakapagpatumba sa kanya. Surui, ano man ang mangyari sa hinaharap, sasamahan kita. Tinitigan ni Chin Yueran ang mga mata ni Surui. Huwag kailanman umalis o susuko. Dahil sa pangungusap na ito, si Surui ay medyo sumikip ang kanyang lalamunan. Sa totoo lang, napakahaba ng buhay, at si Surui mismo ay walang katiyakan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pagkatapos ay iniunat ni Chin Yueran ang kanyang mga braso at niyakap si Surui ng mahigpit. Naaalala mo, ipinanganak ako bilang iyong tao, at namatay bilang iyong multo. Ang buhay ay sa iyo, ang kamatayan ay ang iyong multo. Mayroon bang mas madamdamin at totoong pag-amin kaysa sa pangungusap na ito? Pakinggan ang pangungusap na ito ng matatag para sa malalalim na salita, malalim na tumango si Surui. Ikaw ay pareho, at gayon din ako. Sa sandaling ito, hindi na niya kailangan pang magsabi, lahat ay nasa alanganin sa mga salita. Gumagalaw ang kanyang mga braso, mahigpit na niyakap si Chin Yueran, na para bang idinidiin siya sa kanyang mga bisig. Sa oras na ito, ang oras ay mas mahigpit, ay hindi isang magandang panahon upang ipahayag ang mga damdamin. Si Chin Yueran ay nagsumikap na alisin ang damdamin sa kanyang puso, at mabilis na bumalik sa paksa. Naranasan mo ang maraming mga panganib noon, ngunit ngayon, ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Sa iyo, 2 o 3 armadong helicopter lang. Umiling si Surui at ngumiti, nakalimutan mo, mas magaling ako sa mga bagay na ito kaysa sa iyo. Pagdating sa maiinit na sandata, natatakot ako na kakaunti ang mga tao sa buong kanlurang madilim na mundo ang maihahambing kay Surui. Kung gayon, ipaubaya mo ang lahat sa iyo, sabi ni Chin Yueran. Sa totoo lang medyo malakas ang personalidad niya, pero napakalakas ng lalaki niya, para siyang ibon. Ang ganitong uri ng it feels amazing, amazing and irresistible, and can't help but want to indulge in it. Sumilip si Surui sa mga helicopter at sinabing, nga pala, hindi mo sinabi sa akin kung saan nanggaling ang mga eroplanong ito. Toth Air Transport Company, sinabi ni Chin Yueran. Ito ay itinatag ng mabuting kaibigan ni Chin Ranlong.
Ang kanyang pangalan ay Toth. At siya ay mga 25 o 6 na taong gulang. Siya ay miyembro ng maharlikang pamilya ng Wickeresten. At siya ay walang ginagawa sa mga karaniwang araw. Ang nasabing kumpanya ng transportasyon ay itinatag upang maglaro. Kaya nga, tumanggo si Tsurugi. Kung gayon, kinokolekta mo ang lahat ng eroplano ng ibang tao. Ang mga kumpanya ng aviation transport ay karaniwan, ngunit ang mga kumpanya ng air transport na may mga gunship escort ay hindi gaanong karaniwan. Ipinapakita nito na ang kaibigan ni Qin Ranlong ay nagtataglay ng napakalakas na enerhiya, at maaari pang maglakbay ng walang harang sa ilang bansa sa kanlurang mundo. Ang isang mayamang pangalawang henerasyon na tulad nito ay talagang kinaiinggitan ng maraming tao. Ang ilang kapangyarihan at pagkakakilanlan ay hindi mabibili ng hindi mabilang na pera. Actually, hindi pa. Tinabi sa akin ni Toth na kung kailangan ko ng mas maraming helicopter, pwede siyang mag-recruit. Siyempre, hindi maginhawang ibunyag ang pagmamayari ng mga helicopter na kanyang na-recruit. Kahit na ang mga salita ni Toth ay hindi masyadong prangka. Ngunit ang mga normal na tao ay maaaring maunawaan na ang mga helicopter na kanyang iniutos ay malamang na mula sa militar ng ilang mga bansa. Hindi ko inaasahan na makikilala ni Qin Ranlong ang napakagandang tao. Nakangiting sinabi ni Tsurugi. Ang ikalawang henerasyon ng mayayamang tao ay umabot na sa rurok ng buhay. Nang makitang nasa mabuting kalagayan si Qin Yueran, ang puso ni Tsurugi ay nalulumbay din. Matapos makita si Tsurugi, bahagyang binasa ng panganay na pamilyang Miss Qin ang kanyang mga mata. At hindi nagpatuloy sa pag-iyak. Natatakot ako na ang kakayahang kontrolin ng mga emosyon ay hindi maaabot ng mga ordinaryong babae. Sa totoo lang, ang katotohanan ng bagay ay, bago makilala si Tsurugi, naramdaman ni Qin Yueran sa kanyang puso na naisip ko rin na kailangan kong umiyak sa mga bisig ni Tsurugi. At hayaan ang kanyang mainit at malalakas na balikat na umasa sa kanya, ngunit ito lang ang ideya noon. Ang pagpupulong. Pagkatapos ng pulong, mawawala ang lahat ng naunang ideya. Nagbago ang lahat sa ibang hitsura. Pagkatapos magkita, alam agad ni Qin Yueran na ang mga nakaraang paghihirap ay wala. Kahit na ang Ruiran Life Hotel ay nasunog, hindi ito kasing halaga ng Tsurugi. Hanggat ang lalaking ito ay nasa paligid, lahat ay magagawa muli, at ang magpapatuloy ang magandang buhay. Oo, hanggat naririto siya, magiging maayos ang lahat, gaano man kadiliman at sikat ng araw ang nasa harapan mo muli ring magliliwanag. Bahagyang tinapik ni Tsurugi ang likod ni Qin Yueran. Kailangan kong magpasalamat ng husto sa iyo. Tinala mo ang mga helicopter na ito at binigyan mo ako ng bagong ideya. Anong uri ng mga pag-iisip? Sabi ni Qin Yueran. Ang sitwasyon sa madilim na mundo ay mas komplikado kaysa sa maaari mong isipin. Kaya pagkatapos ng 2 oras, maaari mong maunawaan. Ngumiti si Tsurugi at iniunat ang kanyang kamay kay Qin Yueran. Mula ngayon, ang mga helicopter mo na ito ay hiniling ko. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Qin Yueran. Okay, ang lahat ay nakasalalay sa iyong pag-aayos, kung sino ang gumawa sa iyo na aking lalaki. Sino ang gumawa sa iyo na aking lalaki? Ang bawat tao ay makakaramdam ng matinding pagmamalaki kapag narinig niya ang pangungusap na ito. Ang Tsurugi ay walang pagbubukod. Naiwan si Gemini upang harangan ang koponan ng Black Hawk. Ang matalas na koponan mula sa Sun Temple ay darating sa lalong madaling panahon. At ang iba ay sasakay lahat sa eroplano kasama ko, sabi ni Tsurugi. Umaasa sa Gemini at sa kanilang detachment, ang bilang ay mas mababa kaysa sa Black Hawk Brigade, ngunit mayroon din silang mga reinforcement. Hindi dinala ni Tsurugi ang lahat ng pangunahing puwersa ng Sun Temple sa eksena sa pagkakataong ito. Mayroon pa silang iba pang mga gawain na dapat gampanan. At ang matalas na pangkat ng Sun Temple na binanggit ni Tsurugi ay pangunahing tumutukoy sa oras na iyon. Ang daan-daang tao na na-recruit sa Dark Mercenary Corps, pagkatapos na ma-recruit ang mga taong ito, ay muling nag-organisa ng organisasyon. Piniling mga layer sa pamamagitan ng layer, at nakaranas ng higit sa kalahating taon ng pagsasanay. Ang mga nanatili ay pawang mga elite na may medyo malakas na kapangyarihang panlaban. Sa ilalim ng mahigpit na pagsasanay ng Sun Temple, ang kakayahan ng koponan ng matalas na koponan ay lubos na napabuti, na hindi alam na mas mataas kaysa sa dating Dark Mercenary Team. Pagkatapos, dumaan sila sa pagsasanay sa Amerika.
At ang matalas na pangkat na ito ay pumasok sa Afrika na may sapat na paghahanda. Lumahok sa dalawang lokal na digmaan bilang mga mersenaryo, at naranasan ang pagsubok ng tunay na dugo at apoy. Ngayon, ang Sharp Team ay naging isa pang Iron Army sa ilalim ng Templo ng Araw. Ngayon ang dapat gawin ng kambal ay pangunahan ang kanilang mga koponan na hawakan ang Black Hawks. At pagkatapos ay hintayin ang pagdating ng matalas na koponan upang gumawa ng mga dumpling para sa pinakamakapangyarihang koponan ng Black Hawks. Kung manggahas silang labagin ang dignidad ng Sun Temple. Kung gayon ang pagkawasak ng grupo ang pinakamagandang resulta. Yuyangin ni Tsurugi ang bundok at yayanig ang tigre sa hakbang na ito. Sa panahon ngayon, napakaraming tao sa madilim na mundo ng kanluran. Kung hindi nila sila madalas bugbugin, ang mga taong ito ay magiging mas walang batas. Nang marinig na darating din ang Sharp Team, ngumiti si Xiao Zihang. Hindi pa ako nakikipaglaban sa tabi ng Sharp Team. Sa kanilang pakikilahok, ang Black Hawk Team ay hindi na kailangang tumakas. Tiningnan ni Tsurugi ang hippie na nakangiting mukha ng lalaking ito, at galit na hinimok. Huwag tumaob sa gutter, mag-ingat ka lang. Kuya, simula nung pinatuloy mo ako kung nandito ka, saan ka pupunta? Tanong ulit ni Xiao Zihang. Kabanata 2424. Ulihin mo ang Oriole. Kailangan ko muna, sabi ni Tsurugi. Ayaw pa rin ni Xiao Zihang na umalis si Tsurugi. Bakit hindi mo ako iwanan ng 2 baril, hindi pa banggitin ang Black Eagle Brigade, kahit na dumating ang palasyo ng Hari ng Diyos, kaya kung patayin silang lahat. Nananaginip ka ba? Pinandilatan siya ni Tsurugi. Mayroon akong mas mahalagang bagay na dapat gawin. Ano ang maaaring maging mas mahalaga kaysa sa pagsira sa Black Hawks ngayon? Mahalaga ba ito? Si Xiao Zihang ay tila medyo nalilito. Ulihin mo muna ang magnanakaw, hulihin mo ang hari, hindi mo ba naiintindihan ang simpleng katotohanan? May mahinang lamig sa boses ni Tsurugi. Ang Hawks na ito ay nangangahas na kung hindi ko siya hahayaang magdusa ng kaunti, kung gayon kahit sino ay maaaring gumawa ng kapalaran sa ulo ng Sun Temple. Kuya, tama sa akin ang sinabi mo. Ibig kong sabihin. Agad na naunawaan ni Xiao Zihang kung ano ang gagawin ni Tsurugi, ngumiti siya at hinimas ang kanyang mga kamay. Paano kung isama mo ako? Hindi nagabala si Tsurugi na bigyang pansin si Xiao Zihang, tumalikod at sumama sa kanya na si Qin Yueran ay sabay na sumakay sa eroplano. Nakaupo sa upuan, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Tsurugi. Mga lawin, bakit nagbago ang iyong ugali? Kung tama ang hula ko, dapat ay nabantaan ka. Tama. Kung gayon, tingnan ko kung sino ang nananakot sa iyo. Gaya ng sinabi ni Tsurugi, talagang pinagbantaan si Hawks. Sa isang tawag sa pagitan ng 2 partido, si Hawks ay napakahalata na gusto niyang bawiin ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit sa Kabanata 2, ang sitwasyon ay naging ganap na iba. Gusto talagang pigilan ni Hawks ang Temple of the Sun, at pagkatapos ay ginamit ang Black Hawks para gawin ito. Patagang paglaban. Paano kaya nagbago ang ugali ni Hawks sa loob lamang ng 5 minuto? Ito ay hindi lohikal sa lahat. Hindi napigilan ni Tsurugi isipin ang kilalang pang-aabuso sa bilanggo na ginawa noong nakaraang pagkakataon ni Jack Cobra. Sa oras na iyon, upang mailigtas ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Napaglabanan ni Hawks ang panggigipit ng opinyon ng publiko sa buong mundo, kahit na ang paglipat ay lubos na makakabawas sa bilang ng mga order para sa Sombra. Pero sa pagkakataong ito, bakit ang bilis niyang sumuko? Maliban na lamang kung mayroong isang malakas na puwersang panlabas na namamagitin. Si Tsurugi ay nakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga nasasakupan. Na nagsasabi na ang Black Hawk Brigade ay nagsimula ng bumilis, at sa proseso ng pagbilis, unti-unting natapos ang pagbuo ng pag-atake. Ito ay isang malaking sorpresa para sa Templo ng Araw. Sa ibabaw, ang takbo ng bagay na ito ay tila medyo komplikado. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng detalyado, magiging malinaw na si Hawks ay tiyak na nakatagpo ng ilang mga tao na hindi niya mapaglabanan, na humantong sa kanya upang gumawa ng ganoong desisyon. Hindi nagtagal si Tsurugi sa bagay na ito, at mabilis na nahawakan ang susi sa bagay na ito. Sa kabutihang palad, si Qin Yueran ay nagdala ng napakaraming helicopter, na nagbibigay kay Tsurugi ng posibilidad na maging walang katapusang malapit sa katotohanan.
Noong una ay gusto niyang hayaan ang computer genius na si Hawk ang na-lock ang posisyon ng kalaban at direktang sirain ang Hawks. Ngunit ngayon ay tila mas magiging favorable ang sitwasyon para kay Tsurui. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang tunay na Oriole? Dumagundong ang helicopter sa kalangitan, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Tumingin si Xiao Ziyang sa mga helicopter na malapit nang mawala, at tila medyo hindi nasisiyahan. Nakakabaliw, hindi mo man lang ako dinala. Tinabi ni Huang Ziyao. Basta kung kalagkarin natin ang Black Hawk Brigade ng kaunti pa, binibili natin ang oras para sa kuya. Cut, kaya ko lang aliwin ang sarili ko ng ganito. Walang magawang umiling si Xiao Ziyang, ngunit gusto ko pa ring hulihin ang malaking isda na iyon kasama ang aking kuya. Sa isang manor, tumingin si Hawk sa kanyang relo. Sa kalahating oras, gagawin ng Black Hawks ngayon na makapasok na tayo sa itinalagang lokasyon ng labanan, gaano man kalakas ang Temple of the Sun, sa harap ng ganitong uri ng sneak attack. Matatalo lang tayo. Huwag kang masyadong kumpiyansa sa lahat ng bagay. Tahimik na nakatayo ang itim na figure sa tabi ng bintana, nakatingin sa gabi sa labas, iniisip kung ano ang iniisip niya. Sa simula hanggang ngayon, hindi pa nakikita ni Hawks ang kanyang mukha. Lihim kang nakatingin sa akin. Sabi ni Sombra. Hindi alam ni Des Hawks na ang kabilang partido ay may mga mata sa likuran niya, at atubiling inamin. Well, totoo iyon. Kung tutuusin, hindi ko pa alam hanggang ngayon. Paano ang iyong pagkakakilanlan? Yung identity ko, hindi mo na kailangang malaman, sabi ni Sombra na paos at malinaw pa ang boses. Lalong walang magawa si Hawks. Nilagyan niya ng gamot ang sugat sa balikat, umiling at sinabing, hindi ko nga alam kung sino ka. Hindi ko alam paano ko maisasakripisyo ang buhay ko para sa iyo. Ayaw ko kapag ang mga tao ay nagsasalita ng walang kaparirikon. Ibinaling ng anino ang kanyang mukha at marahang nakipagkamay sa kanang kamay. Isang kisap mata lang talaga iyon, ngunit isang malamig na liwanag ang biglang bumaril mula sa kanyang kamay na parang matalim na palaso. Naramdaman na lang ni Hawks ang isang kislap ng itim na liwanag, kumislap ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay may luhang kirot mula sa sugat sa balikat na kagagaling lang ng gamot. Sa isang pitik na pala ng kanyang kamay, hinayaan na naman ng anino na tumama ang punyal sa naunang sugat. Ang lakas at katumpakan ng pulso na ito ay nakakagulat. Nahulog sa kama si Hawks, sumisigaw sa sakit. Sa wakas ay hindi na siya naglakas loob na magsalita ng kalokohan. Sa pagkakataong ito ay sinaksak ng kalaban ang kanyang braso, kaya sa susunod na pagsaksak niya ay maaaring ang kanyang leeg. Si Hawks ay isa ring mahusay na sundalo ng espesyal na puwersa noon. Alam niya kung saan ang kanyang mga limitasyon. Ang gayong kamangha-manghang pag-atake ng kaaway ay masyadong nakakagulat. Naunawaan ni Hawks na kahit na wala siyang ginawa sa buong buhay niya, imposibleng makamit ang antas na ito sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa paglipad ng mga kutsilyo. Libo-libong katanungan ang nasa puso niya, ngunit hindi na siya nang ahas na magtanong pa. Sa ngayon, labis na panghihinayang ang nararamdaman ni Hawk sa kanyang puso. Sa madilim na mundo ng kanluran, bakit kailangan niyang maglakbay sa maputik na tubig na ito? Kung tutuusin, dapat kong sisihin si Kuya Jack. Ang dami kong binayaran, pero hindi ko alam kung buhay pa ba si Jack o patay na sa huli. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Hawks. Boss, nakapasok na tayo sa attack site. Sa kabilang dulo ng telepono ay ang malapit na kasama ni Hawks na si Tesgot, na siya ring pinakamataas na commander ng buong Black Hawk Brigade. Napansin ba ito ng templo ng araw? Tiniis ni Hawks ang sakit, at nang sabihin niya ito, sinulyapan niya ang misteryosong lalaking nakaitim. Nakatalikod pa rin sa kanya ang kabilang partido na para bang wala siyang pakialam sa lahat. Di dapat mapansin, kahit hindi pa. Sabi ni Tesgot, basta mag-uutos ka, pwede na tayong umatake. Sige. Nang mag-utos na si Hawks, biglang sumingit ang lalaking nakaitim. Hindi estilo ni Apollo ang maging pabaya. Narinig ko dito, nagulat si Hawks. Hindi ba ito ang estilo ni Apollo? Ang lalaking nakaitim ay nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi kailanman magiging pabaya si Apollo, at hinding-hindi siya naruroon na may kamangmangan na naghihintay para sa iyo na magkusa sa pag-atake. Tininigas ang katawan ni Hawks. Hindi kaya may daya dito. Ang pakikipaglaban kay Apollo. Ang pagdaraya ay normal. Kung ito ay magiging maayos sa iyong paglalayag kung maglulunsad ka ng isang pag-atake.
Dapat na may butas ito. Napangiti ang lalaking nakaitim, kaya, maging mas maingat ang iyong mga crony, at huwag aksidenteng mabaril sa ulo ng isang sniper rifle. Paalalahanan sana ni Hawk si Tesgot nang, sa sandaling ito, may putok ng baril sa kabilang dulo ng telepono. Ang tunog ng mga putok ng baril ay parang popping beans. Ramdam na ramdam ko ang tindi ng eksena kahit sa telepono. Sa kabilang dulo ng telepono, narinig kong sumigaw si Tesgot. "Boss, may ambush tayo. Ganap na nakatago. Nakatago." Pagkatapos niyang magsalita, binabanan niya ang telepono. Sumimangot ng husto si Hawks, naramdaman niya ang sugat sa kanyang balikat na tila lalong sumakit. Tinima, talagang tinambangan ng Temple of the Sun. Ngunit, kailan nila napagtanto na may mali? Noong kausap niya si Apollo. Malinaw niyang sinabi sa kanya na pupunta siya para sa usapang pangkapayapaan. Nangako pa siyang magbibigay ng $2 bilyong. Ngayong ganito ang paglalaro ng Sun Temple, halatang ayaw niya ng pera. Bagamat wala ang pera, naniniwala si Hawks na ang $2 bilyong ay isang magandang deal para sa no one is a small number, at hindi matitinag si Apollo. Gayunpaman, saan nalaman ng kabilang partido? Ito si Apollo, kung hindi, may panloloko. Sabi ng anino. Ngayon na ang oras para ipasok ang tamang ritmo, hayaan ang iyong Black Hawk team na magsaya. Tumango si Hawks. Bahala na si Tesgot, at mas mataas pa sa akin ang on-the-spot na konduktor niya. Ang lalaking nakaitim ay naglabas ng isang bangkito at naupo. Kung gayon, maghihintay ako rito para sa mabuting balita. Gayunpaman, sa isang lugar na hindi nakikita ni Hawks, ang kanyang Black Hawk team ay binubugbog, at ang pormasayon ay ganap na hindi organisado. Ito ay isang gulo. Hindi bababa sa 20 machine gun ang nagpaputok ng sabay-sabay, at ang makakapal na bala ay parang isang malakas na ulan. Napakalaki ng langit, halos hindi makahinga ang mga tao. Hindi naman sa dalawang magkasunod na laban ng Sun Temple, hindi ka ba nauubusan ng bala? Bakit ang lakas ng putok ngayon? Sigaw ni Tesgot. Kung titingnan ang pag-atake ng Sun Temple ngayon, para itong isang diyosa na nagkalat ng mga bulaklak, at ang mga bala ay ibinubuhos patungo sa kanila na parang ayaw nila ng pera, halika rito. Hindi nila alam na ang Temple of the Sun ay dati nang lumaban sa organisasyon ng Tyrannosaurus at nasamsam ang halos lahat ng sandata ng kalaban. Ang mga advanced na armas at sapat na bala ng grupong Tyrannosaurus ay naging kanila na. Sa kasong ito, ang Templo ng Araw ay tiyak na hindi magtipid sa mga bala. Pagkatapos ng lahat, ang pagpaparaya sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Si Tesgot ay binugbog at hindi maiangat ang kanyang ulo, maaari lamang siyang sumigaw ng malakas. Maghiwa-hiwalay kayong lahat. Matapos mabuo ang pagbuo ng pag-atake, sa ilalim ng alon ng mga pag-atake mula sa Templo ng Araw, lahat sila ay binugbog. Kontra-atake. Umanap ka ng pagkakataon para maka-counterattack, hindi ka nila matatalo ng ganito. Umungol si Tesgot. Napakayaman ng karanasan sa pakikipaglaban ng Black Hawk Brigade. Matapos ang unang kahihiyan, mabilis silang nagayos at nagsimulang lumaban. Makalipas ang higit sa 10 minuto, nakabuo sila ng isang pagkapatas sa Sun Temple dahil sa kanilang kahusayan sa bilang. Si Tesgot ay karapat-dapat na maging isang mahusay na sundalo ng espesyal na puwersa. Tinuri niya ang sitwasyon sa larangan ng digmaan gamit ang binocular at nagkaroon ng conclusion. Huwag mataranta. Siguradong panalo. Kabanata 2425. Ang lokasyon ng sikretong laboratorio. Tumingin si Xiao Ziyang sa kanyang relo at medyo nanlumo. Aabutin pa ng kalahating oras bago dumating ang Sharp Team, at kailangan na nating makaligtas sa kalahating oras na ito ngayon. Si Huang Ziyao ay kumuha ng machine gun at nagwalas ng isang shuttle ng mga bala, pagkatapos ay naging isang assault rifle, at habang hinihila ang gatilyo, sinabi niya. Ang bilang ng Black Hawk Brigade ay talagang napakarami. Kung gusto namin silang pigilan, we have to increase our mobility, otherwise, kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, sooner or later, makakahanap ng mali ang kalaban. Ang bilang ng Black Hawks ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Gemini. Kaya kahit na ang kanilang nakaraang firepower coverage ay mabangis. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang kamao ay hindi magagapi ng 4 na kamay, at habang lumilipas ang panahon, ito ay isang bagay ng oras upang maging counter-suppressed. Mag-withdraw tayo.
Kinagat ni Xiao Ziyang ang kanyang mga ngipin at sinabing, habang lumalaban tayo, umatras tayo, at hindi natin kayang pigilan. Matapos maramdaman ni Tesgot ang tunog ng putok ng baril na humihina, hindi niya maiwasang ipakita ang kanyang mukha. Masaya. Ang templo ng araw ay nasa dulo ng laro, kaya pasiglahin mo ako. Ituloy ang tagumpay. Kaya, sa susunod na kalahating oras, talagang nahirapan si Gemini at ang kanilang mga subordinate. Sa kabutihang palad, walang nasugatan o tinanggal. Gayunpaman, sa pananaw ni Tesgot, tila hindi masyadong mahirap ang susunod na labanan. Mula sa pagkapatas hanggang ngayon, unti-unti na siyang nangunguna, at ang Sun Temple ay walang pagkakataong manalo. Hanggat nagpapatuloy ang pagsupil sa loob ng kalahating oras, tinatayang matatapos ang buong Sun Temple. Hindi dahil sa hindi naisip ni Tesgot kung bakit napakaliit ng bilang ng mga taong lumaban sa Sun Temple. Kahit na isang fraction lamang ng Black Hawk Brigade. Ngunit hindi ito pumukaw sa pagiging alerto ni Tesgot. Pagkatapos ng lahat sa kanyang opinyon, ang Sun Temple ay nagkaroon ng nakipaglaban sa ilang mahihirap na laban sa isang hilera bago, at ang sitwasyon ng attrition ay talagang normal. Nandito siguro lahat ng kamay ng kalaban. Siguro, ang templo ng araw ay magiging kasaysayan sa aking mga kamay. Matapos mamulong sa sarili, biglang napuno ng walang katapusang karangalan ang puso ni Tesgot. Pagamat siya ang kapitan ng Black Hawk Brigade. Pagaman siya ay medyo mahusay. Mahirap gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan ngayon, mag-iiba ang lahat bilang ang pinakahuling taga-sira ng templo ng araw. Alam ni Tesgot na mag-iiwan siya ng matamis na marka sa kasaysayan ng madilim na mundo sa kanluran. Naisip ito ni Tesgot pagkatapos ay inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang amo na si Hawks. Ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Hawks. Boss, lahat ay ayon sa gusto mo, ang templo ng araw ay gumuho. Nakangiting sabi ni Tesgot. Napakagaling. Naging maluwag ang kalooban ni Hawks. Gagantimpalaan kita pagbalik mo. Salamat boss, ibitin. Alam niya na baka sa kalahating oras, hindi na magiging pareho ang kanyang reputasyon. Siguro, may pagkakataon din siyang maging big boss. Nang mag-utos na si Tesgot para sa pangkalahatang pag-atake, may mas malakas na putok ng baril na nagmumula sa likuran. Dahil malapit nang maniningil ang mga nasasakupan ni Tesgot sa oras na ito, at walang nagtatago, kaya halos walang reserbasyon ang lahat ng mga bala na iyon sa kanila. Halos tulad ng pag-aani ng trigo, sila ay humihilik at sila ay nahulog ng husto. Isang napakasamang pakiramdam ang biglang sumulpot sa puso ni Tesgot. Sa ganoong oras, paano makatunog ang napakalakas na putok ng baril? Ito ay tila ganap na naiiba mula sa templo ng araw na nabasag lamang. Bago pa siya makapagbigay ng utos na mag-counterattack, tinatakpan ng mas matinding artilleria ang kanilang mga ulo. Lahat ay mga shell na pinaputok ng mga rocket launcher. Tinagtagal, ang posisyon ng Black Hawks ay natangay sa dagat ng apoy, at ang sunod-sunod na pagsabog ay nagpaiyak sa halos lahat. Si Xiao Ziyang, na lumilikas sa kabundukan, ay nakita ang sitwasyong ito, at agad na naging masaya. Hoy, ang matalas na pangkat na ito ay nakarating na rin dito. Mga kapatid, pumunta kayo at pumatay kasama ko. Isa-isa nilang ibinalik ang carbine. Kaya naman, walang pakialam ang lalaking ito sa pamumuno sa team, tumalikod siya at naunang sumugod. Ang kalahating oras na pagtatago sa silangan at Tibet ay talagang medyo nakakahiya para kay Xiao Ziyang. Sa oras na ito, mabilis na lumilipad si Surui, at sa loob ng 40 minuto, makakalapit na siya sa posisyong itinuro ni Hawkang. Naroon ang manor kung saan matatagpuan ang Hawks. Ang nakaraang tawag sa telepono ay ginawa mula sa manor na ito, na nagpapahiwatig na maaaring mayroong isang tao sa tabi ni Hawks na sapat na makapangyarihan upang baligtarin ang kanyang kalooban. At ang tagalabas na ito ay malamang na nananatili pa rin sa manor ng Hawks. Salamat sa tulong ng helicopter ni Chinyueran, nakatakas si Surui mula sa magulong larangan ng digmaan at direktang pumunta sa pugad sa likod ng mga eksena. Mas mabuting ipagdasal na huwag kang mahuli sa akin. Sabi ni Surui na may singkit na mga mata. Sa oras na ito, sa manor ng Hawks, ang host ay nakatayo sa harap ng mga panauhin, tiniis ang sakit sa kanyang mga balikat, at nakangiting sinabi. Sir, malapit na tayo sa tagumpay.
Walang katapusan malapit sa tagumpay. Ang boses ng lalaking nakaitim ay nanggaling sa ilalim ng maskara, napakadali bang patayin si Apollo. Hindi ko alam kung bakit, narinig ni Hawks ang isang pahiwatig ng pagbabago sa mga salita ng iba. Parang dati, maraming beses nang nakipagkamay itong lalaking nakaitim kay Apollo. Yes, sir. As you may not know, Tesgot is my confidant, he is very stable and never lies. Inalis ni Hawks ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso at sinabi. Sinabi niya na ang templo ng araw ay malapit ng masira, kaya tiyak na mawawasak ito. Umaasa ako. Pagkatapos magsalita ng lalaking nakaitim, tumigil siya sa pagsasalita. Para sa ilang kadahilanan, mahinang naramdaman ni Hawks na tila ang lalaking nakaitim ay wala na ang dating agresibong pakiramdam, ngunit sa halip ay tila marami siyang iniisip. Sa helicopter. Siguro dahil sa sobrang pagod sa pagtakbo nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, agad siyang binalot ng walang hanggan na pagod, at sa sandaling mahulog siya sa malambot na upuan ng eroplano, ang matinding antok ay lumundag, at mabilis siyang nakatulog. Tiningnan ni Tsurugi si Chinyuera ng may pagmamahal, naghanap ng kumot at isinuot ito sa kanya. Pinagmasdan ni Nora ang lahat ng ito mula sa likuran, sadyang nagpakita ng paninibugho, nakanguso, at parang batang layaw. Nilalamig din ako. Nakasuot lang siya ng pantulog sa buong katawan. Sa ganoong gabi, hindi nakapagtataka na hindi siya giniginaw. Gayunpaman, imposible para kay Tsurugi na magkaroon ng anumang magandang damdamin sa kanya. Pwede kang manlamig basta malamig, anong negosyo ko? Galit na sagot ni Tsurugi, pagkatapos ay naglakad papunta sa kanyang tabi at nakahanap ng komportableng posisyon para maupo. Tinusubukan mo bang yakapin ako sa iyong katawan para mainaitan? Sabi ni Nora, at tumagilid ang malambot niyang katawan. Gayunpaman, bago niya mahawakan si Tsurugi, bigla siyang tumigil. Dahil, biglang lumitaw ang isang itim na liwanag mula sa kamay ni Tsurugi at lumitaw sa harap ni Nora. May lamig na nagmumula sa itim na liwanag na nagpanginag kay Nora. Pinilit niyang pigilan ang kanyang emosyon, ngunit hindi pa rin niya matuwid ang kanyang mukha. Ito ay isang babala, bahagyang sinabi ni Tsurugi. Sa susunod, pinakamahusay na alisin ang iyong malilim na iniisip. Kusang tumanggaw si Nora, ang malamig na liwanag at layunin ng pagpatay sa apat na talim na mga tinek ng hukbo ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso na hindi mapigilan. Hindi niya alam ito. Gaano karaming dugo ang nakita ng apat na talim na tinek ng hukbo bago ito magkaroon ng gayong aura. Sa sandaling ito, ang sandata na ito ay tila may buhay. Dapat makapag-chat tayo ng maayos, diba? Si Tsurugi ay nakapikit kay Nora. Okay, sir. Kahit ano pwede mong sabihin. Matigas ang ekspresyon ni Nora. Sa harap ng walang kapantay na sandata na ito, sa wakas ay hindi na niya naipahayag ang kanyang sarili ng malaya gaya ng dati. Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa lihim na laboratorio. Hindi inalis ni Tsurugi ang mga tinek ng Four-Edged Army, ngunit sinabi. Ang gusto kong marinig ay ang mga katotohanan, hindi ang mga gawa-gawang kwento. Huwag kang mag-alala, sasagutin ko ang anumang tanong ko, sabi ni Nora. Kung ganoon ay may itatanong muna ako sa iyo. Hindi binigyan ni Tsurugi si Nora ng maraming oras para mag-react. Nasaan ang sikretong laboratorio ng Templo ng Kamatayan? Alam ni Nora na ang anumang pag-aalinlangan sa oras na ito ay maaaring nakamamatay, kaya sinabi niya, sa isang isla sa karagatang Atlantiko. Isla. Tinitigan ni Tsurugi ang mga mata ni Nora nang hindi kumukurap. Na parang nakikita ang kanyang isip sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Walang tiyak na mga coordinate, walang lokasyon, sabihin mo lang sa akin ang isang malawak na karagatang Atlantiko, ang sinabi mo ay walang katuturan. Sabihin mo rin. Sir, dahan-dahan po kayong makinig sa akin, sabi ni Nora. Noong oras na iyon, tinundan ko ang aking kasintahan upang sunduin ang isang tao sa islang iyon, umalis mula sa daungan ng Rotterdam, at naglayag ng 3 araw at 4 na gabi bago dumating. Sinabi ni Nora. Hindi ko masabi ang direksyon sa dagat, ngunit ang paglalakbay ng 3 araw at 4 na gabi ay malinaw na naaalala. Pinaikit ni Tsurugi ang kanyang mga mata. 3 araw at 4 na gabi, kung saan ang daungan ng Rotterdam ang simula, saan ang huling lokasyon. Actually, medyo malawak ang kondisyon na binigay ni Nora.
Kung tutuusin, ang bangkang sinasakyan niya ay hindi kinakailangang tumulak sa isang tuwid na linya, at maaari pang lumiko sa isang sulok sa kalahati. Gayunpaman, ang pangangailangan ng pagliko na ito ay hindi masyadong malaki. Ipagpalagay na ang lahat ng ito ay totoo. Pagkatapos bumalik. Kunin ang daungan ng Rotterdam bilang sentro, at hanapin ito ayon sa pangkalahatang paglalakbay ng 3 araw at 4 na gabi. Dapat nitong paliitin ang saklaw ng pagsisiyasat. Basta, anong ginagawa mo sa islang iyon? Tinitigan ni Surui si Nora. Ang lihim na laboratorio ng Templo ng Kamatayan ay ganap na walang dahilan upang ipahayag ito sa publiko. Bakit pumunta si Nora? Mukhang malalim ang pagkakasangkot ng babaeng ito sa Templo ng Kamatayan. Sa mata ng maraming tao, isa lang akong klorera na walang utak. Sabi ni Nora. And my boyfriend. No, to be precise, ako yung kadate niya. Ang aking may bahay, na dadalhin ako sa isla sa loob ng 3 araw at 4 na gabi, ay isang magandang pagkakataon para makipag-date siya sa akin. After a pause, sabi ni Nora, so, nadala lang ako. Nagpunta ako sa isla, ngunit pagkatapos ay nakagawa ako ng isang malaking pagtuklas. Mabangis na kumunat ang mga kilay ni Surui. Ano ang nahanap mo? Sabihin mo sa akin.